Magandang tanghali. Welcome back ulit sa ating channel. No? Ngayon, pag-usapan naman natin. Sabi nila, mas masarap daw bang matulog ang hypothyroidism kesa sa may hyperthyroidism? O, tara, discuss ko sa'yo. Well, sasagutin ko ng mabilis na mabilis yan. No? Ang answer, opo. Mas masarap matulog. Ako, hypothyroid na ako ngayon. No? Base sa experience ko, kasi nung hyperthyroid ako, literal na restless, literal na anxious. Ganun yung mga pakiramdam ko nung hyperthyroid ako. Tapos, dumating yung time na 12 midnight, hindi pa ako tulog. Minsan nga, 1, 2 a.m., gising pa ako, no? Nung kasagsagan yun ng hyperthyroidism ko, lalo na nung hindi pa ako nadadiagnose. O, alam niyo naman kung bakit. Sa sobrang bilis kasi ng ating metabolism, syempre yung ating energy talagang pataas. Nasa peak yan. No? Kaya ultimo pagtulog, hirap na hirap tayo. So, ganong level. Kung tatanungin nyo kung nung hyperthyroid ako, natutulog ba ako ng tanghali? Ang sagot ko, hindi rin. Hindi rin ako nakakatulog ng masarap pag tanghali, as in wala. Okay, hindi rin ako nakakanap kahit sabihin mo yung mga nakaw nap or nakaw sleep, wala. As in zero ko ng hyperthyroidism. Nakakatulog nga ako usually mga 2 a.m., mga ganyan. Tapos gigising ako 6, 5. So sobrang sira yung cycle ko sa pagtulog. As in mababaw na mababaw. O dito sa hypothyroid naman tayo. Yung hypothyroid ko, ito yung pakiramdam ko, guys. Nung pumuputok na siya, nung 'di ba nag-radioactive na ako, tapos unti-unti nang nagde-develop. Though hindi pa naman ako noon na diagnose na hypothyroid. Pero ramdam ko na, andyan na yung lumalaki yung tiyan ko, tapos yung mukha ko, tapos yung tulog ko, ang sarap sobra. Literal na yung yung pagtulog ko sa tanghali, as in sobrang sarap. Literal. Patutulog ako, let's say 2 a.m. 2 p.m. sorry. 2 p.m. gigising ako ng 4 o kaya ng 3:30. So, kompleto yun. Sarap ng tulog ko nun. Feeling ko, na-recharge ako. Tapos magbabasketball ako, magja-jump rope ako sa hapon. O kaya magbibisikleta. Okay ako nun. Tapos pagdating ng mga alas 9 ng gabi, minsan nga, 8:30 pa lang yung pagka-toothbrush mo. Kasi tapos na kayo mag-dinner. Feeling mo gustong-gusto mo nang matulog. Ganun kasarap. Kaya sasabihin sa akin nung misis ko nun, ikaw ba nag-toothbrush na? Sabihin ko, oo. O nakahiga ka na kasi. Ang sarap matulog, guys. Literal. Ang pakiramdam ko nun, mahanginan lang ako or malamigan lang ako ng konti, matutulog na ako. Ganong level, ganong kasarap yung ko nun, yung pakiramdam. Tapos eto na nga, pumunta na ako kay endocrinologist, kay doktor. Sabi niya, hypo ka na. Kamusta? Ano bang nararamdaman mo? Sinagot ng wife ko, nako dok, laging tulog, ang sarap matulog. Kasama yun sa mga sintomas ng hypothyroid. Congratulations, hypo ka na. Ang masasabi ko lang, sobrang sarap talagang matulog. Literal na masandal ako ng ganyan, kahit sabihin mong sa upuan, sa sala, talagang tulog. Ang haba, talagang 2 hours, 3 hours, kahit tanghali. Tapos pagdating ng gabi, mga alas 9, hanggang pinaka-late ko na nga nung matulog, alas 10 Panis, kaya ko pa rin matulog agad. Ganun kasarap. Tapos ito pa, yun na nga, hypo na tayo. Hypothyroid na. Ang masarap pa dito, pakiramdam mo, pagigising ka, para ka laging fully charged. Ganong level. Parang pakiramdam mo, I'm ready to go. Yun nga lang, pagdating minsan ng tanghali, ayan na. Minsan, inaantok ka, nalulobat ka. O syempre, alam naman natin, pag hypothyroid tayo, bumababa na ang ating thyroid hormones, ang T4, T3, na siyang nagbibigay sa atin ng energy, brain functions, ng metabolic rate, So, responsible yan doon. And at the same time, syempre, pag mababa yan, yung cells natin, kulang rin sa energy.
No, kaya nga binibigyan tayo ng levothyroxine, ng Euthyrox, no? Tinitake natin yan everyday. Pero syempre, kailangan natin panlabanan yun, no? Minsan nga natatawa ako sa sarili ko pagka binabalikan ko yung 2023 kasi may time na tinatapik talaga ako nung ibang co-teacher ko sa faculty room. Sasabihin sa akin, sir, may klase na tayo, alauna na. Minsan ganun. Ganun ba? Ay, ma'am, thank you ganun. Tinatapik ako kasi nakaganon ako sa sopa eh. Nakanganga pa ako, no? So, ang sarap matulog. Hindi ko naman mapigilan dahil yun yung hinihingi ng katawan ko. No? So, syempre, yung mga panahong yun, mga 2 buwan pa lang akong hypothyroid, no? Tapos, yung faculty room, may kalamigan. Yung panahon kasi sa labas, mainit, summer. No, nasa loob ka, inaantok ka. Minsan nga, 5 minutes na lang before class, mamadali na ako. Kuha ko yung gamit ko, tapos toothbrush muna ako, mabilis lang. Akit na ako ng classroom, no? Mapapansin ng mga estudyante nga minsan, sir, mukhang pagod ka. May mga ganon, no? May mga ganong bagay. Tapos, nakatulog ako sa faculty room. Ito na. Ang huling klase ko noon, matatandaan ko, alas 4. Alas 4 ng hapon, yung last subject ko. Minsan bago umuwi, may message ko muna yung wife ko, anong ginagawa mo sa bahay, okay ka lang ba? Pag sinabi naman niya okay lang, sabihin ko, tulog muna ako dito sa faculty, mabilis lang. Yun, tulog muna ako. Nagnanakaw muna ako ng nap kahit 1 hour, minsan 1.5. Tapos magdadrive na ako pauwi ng bahay, no? O di, ito na. Pag umuwi ako ng bahay, syempre magpe-prepare ako ng dinner namin, luto, ganyan. Tapos, pagkakain, hilamos lang, toothbrush, minsan maliligo. Ayun na naman, pagdating ng mga alas 9, 9:30, nauunahan ko pang matulog yung misis ko, no? So, sobrang sarap patulog nung hypothyroid. Nung hyperthyroid, impossible na magawa ko yan. As in, marami rin akong kilalang hyperthyroid na ang reklamo nila yung pagtulog. Na lagi nilang sinasabi na, sir, ang hirap matulog pag hyperthyroid. So, yung kakambal ko, ganun din yung na-experience, no? Yung hirap patulog nung hyperthyroid. Literal, minsan nga, tetext pa ako nun, gising ka pa? Sasagutin ko naman kasi hyper nga rin ako. Oo, hirap matulog to. Oo nga eh. Bisa may ganun pa kami. No, pero, syempre, awa ng Diyos sa panlabanan din naman natin. Naging hypo tayo. Pero ayoko nang maranasan yun. Ayoko nang mabalikan yung ganung pakiramdam na gusto mo nang matulog, hindi ka pa makatulog. Yung papihit-pihit ka ng pwesto sa higaan mo. Ayoko na yung pakiramdam na ganun. Tapos minsan ang sarap-sarap magnap ng tanghali, hindi mo kayang magnap. Kasi pakiramdam mo lagi kang on the go. Parang pakiramdam mo may gusto kang gawin, may gusto kang kuting-tingin, may gusto kang tapusin. So ganung level yung yung pagiging restless ko nung hyperthyroid ako. Unlike ngayon sa hypo, yun nga lang medyo untoken, pero kahit papaano naman mas focus, mas calm, and at the same time, mas relax. Sa hypo naman kasi guys, ang masarap dito sa hypo, talagang pag natulog ka, talaga namang tuloy-tuloy. No? Hindi kagaya nung hyperthyroid tayo na minsan alas 3, alas 4, gising ka na. Tapos hindi ka na makabalik doon sa tulog mo. May ganun ako experience, no? Minsan tuwan-tuwa na nga ako noon pag nakatulog ako ng alas 11 ng gabi. Tulog ako, hyper to ha. Tulog ako ng alas 11 ng gabi, kaso bigla naman akong gigisingin ng alas 3. Minsan magpapalpitate ka, blub, 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 blub. Gigising ka na parang, ano bang nangyari? Alas 3 na pala. Madaling araw, gusto mong matulog, hindi ka na makatulog, nag-iintay ka na lang ng tunog ng alarm clock mo. Minsan na-experience ko yun. No? Kaya pagka hyper tayo, so huwag kayong matakot, minsan kasama talaga yun sa mga signs and symptoms. Kung kayo ay hypothyroid, no, payo ko lang sa inyo, huwag kayong matakot kung nakaka-experience kayo ng madalas inaantok, low energy, no? Kasi natural sa katawan natin yun.
no, sa body clock natin. Ganun talaga eh. Kaya ang masasuggest ko sa inyo, no, magpa-araw kayo. Magpa-araw kayo or mag-take kayo ng walking, ganyan. Kahit 30 minutes sa umaga, 30 minutes sa hapon. Tapos syempre, alam ko naman yung iba sa atin talaga namang bugbog sa trabaho, no. Maglaan kayo ng oras. Halimbawa, papasok ka ng trabaho, nagdadala ka ng motor, no. Medyo mag-park ka ng konti sa medyo malayo-layo, no. Para pagpunta mo sa opisina mo, maglalakad ka pa rin. Okay, pag pauwi, ganun din, maglalakad ka pa rin. Yung tipong nag-park ka sa parking lot ng at least mga 2 minutes, 3 minutes ka maglalakad papunta dun sa main entrance nyo. No, kahit paano nakakapag-walking ka. Kung may kukunin ka ng lunch sa kotse mo or sa motor mo, o at least nag-walking ka. So, ganun lang, no? Simplehan mo lang yung diskarte. Or kung may break time ka naman, na medyo mahaba, like 1 hour or 1.5 hour, pwedeng mag-walking ka muna, ikot ka muna dun sa vicinity ng building nyo or ng school nyo. Tapos pag naka 30 minutes ka na, pahinga ka lang, saka ka kumain ngayon. So, ganun lang, no? So, malaking bagay yun. Tapos kung day off ka naman, magpainit ka, walking ka. Let's say 6:30, gising ka na, alas 6. Walking ka, tapos pag pauwi, isabay mo na dun yung pagbili mo ng pandesal, ng lulutuin mo ng weekend, ng gano'n, no? Isama mo na doon, diskartehan mo na. Kasi ano naman talaga yan nakakatulong sa atin. Tapos pagdating ng tanghali at talagang inaantok ka, idlip ka kahit 1 hour or 2 hours. Okay lang yun. Sarap patulog. Tapos pagising mo, saka ka ulit mag-exercise. Kahit 30 minutes or 1 hour, walking ka ulit. Or kung gusto mo, mag-weightlifting ka, kung may dumbbells ka naman sa bahay or barbell, go lang. Jumping jack or zumba. So, ganun lang kasimple. No? Basta i-incorporate mo lagi yung exercise mo. Yung pagtulog na yan, okay lang yan. Huwag kang mag-guilty. Kasi kailangan mo yan. Kahit sabihin mo yung mga nakaw nap or nakaw sleep, okay lang yan. Mga 30 minutes, 1 hour. Kailangan naman ng katawan natin For recovery naman yan. For regeneration naman yan. Diba? So, okay lang yan. Tapos sa gabi, huwag ka na magpuyat, huwag ka na mag-Netflix. Pinaka-late mong tulog, pagpalagay mong alas 10, okay na yun. Basta i-prepare mo na lang ng maaga kung ano yung kailangan mo bukas. Yun lang, no? Yun lang yung mapapayo ko. Kasi ako, 2 taon na rin naman ako mahigit na hypothyroid. Nasanay na rin. For example, ang lulutuin ko bukas, minudo. Ang ginagawa ko niyan, umaga, hapon pa lang, nakadepros na yung karne. Tapos sa gabi, titimplahan ko na yun ng toyo mansi, paminta, bawang. Ibababad ko na yun, ilalagay ko na sa ref para bukas, lulutuin ko na. So, ganun akong dumiskarte na. Yung tulog ko, masarap pa. Wala na akong iniintindi. Diba? Nakalak na yung mga pintuan namin, okay na lahat. Yung anak ko, okay na lahat, tulog na, tutulog na rin kami. So, ganun lang. No? Tapos sa tanghali, pag natutulog yung anak ko, at Sabado, Linggo, ganyan, sinasabayan ko na rin matulog. So, ganun lang. Let's say, makakatulog ako ng 1 oras at kalahati, 2 oras, okay na yun. Basta sa hapon, exercise ulit, walking. So, yun lang, ganun lang. Naging ganun na lang din yung routine ko. Kasi, okay naman Tapos, basta lagi akong may exercise, okay na ako ron. Tapos, yung tulog, yun kasi yung importante, guys Nakaka-less ng stress, nakaka-recover tayo. Halimbawa, galing ka ng exercise, kumpleto yung tulog mo, nakaka-recover ang mga muscle natin sa katawan. Nakaka-recover tayo ng maganda. Nakakapag-focus tayo sa trabaho or sa career natin ng tama. Importante ang tulog. Huwag nyo pong kakalimutan yan. Napaka-importante po yan. Okay? So, paano? Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood, no? Basta kung nakakaramdam kayo ng antok, ng tulog, at hindi naman makakaapekto, no? Sa inyong trabaho, take a nap. Ganun lang. 30 minutes, 1 hour, okay lang yan. Mag-nap ka kasi health is wealth para sa sarili mo yan. Kung kinakailangan mong matulog ka. Okay?
So paano, hanggang sa muli, kung meron kayong mga katanungan, please paki-comment lang sa ating comment section at sagutin ko agad yan. Alright? So God bless everyone and mabuhay po tayong lahat.